Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagsusuri ng Biblia. Ito po ay mahalaga para sa atin para malaman natin ang mga nilalaman ng bawat aklat ng ating Biblia. And as we continue, we have finished the book of Psalms sa aklat ng mga awit. Ngayon, andito na tayo sa aklat ng mga kawikaan or the book of Proverbs. Now, let us begin with a word of prayer. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you that thou art our God who grants us wisdom. And in giving us this wisdom, thou hast given us also thy constant guide through thy word, that we may know what are the things that we need to do and we need to learn and we need to apply in our lives. We praise and thank you for thy Holy Spirit, who is the giver of wisdom, and he himself grant us, O Lord, understanding, teaching us through thy word what to do in every minute of our lives. We pray that you will grant us joy in learning thy word, that we may love it and apply these words in our lives so that we will live according to thy ways and thy will. We pray, Father, that you grant us this morning the desire to hear from thee, and that our hearts will be encouraged as we know better thy word and how we can study it. Be with us as we deal with this book of Proverbs, that we may learn from thee what is truly thy wisdom, and to understand the Lord Jesus Christ through this, that we may believe continually in him, trust in him, obey him, follow him in all the days of our lives. We pray and we ask all this with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Ngayon, pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral ng Biblia sa ating pagsusuri nito. This is not an in-depth study of its book. We are just looking into the surface as if there is this bird's eye view of the books. Tiningnan natin yung mga introductory part at binigyan natin ng pansin ang mga contents, the author also, at sino itong mga taong binigyan ng mga salitang ito, kailan ito binigay, at ano po yung mga layunin at mga practical na aplikasyon. Yan ang importante din na malalaman natin para we will be encouraged to read the book. So, ngayon po ay nasa na tayo, pagsusuri ng Biblia, and in this survey, we are going to continue with the book of Proverbs, ang aklat ng mga kawikaan. At itong aklat ng mga kawikaan, this is used in many ways by God to help us to understand our daily lives, no? Maintindihan natin kung ano yung mga gagawin natin, anong dapat nating susundin, ano ang mga warnings, ano ang mga babala ng Panginoon para sa ating buhay, anong hindi natin dapat gawin, paano gagawin yung lalong na pagdisiplina sa ating mga bata, how to also work in the ways na binigyan tayo ng mga examples ng Panginoon, mga halimbawa katulad ng langgam. Binigyan din tayo ng mga examples ng Panginoon kung ano yung dapat gawin, especially for women, and it's in the last chapter of this book. So there are many things na malalaman natin at maintindihan natin in the study of the book of Proverbs. So, itong aklat ng mga kawikaan, of course, in English, it is known as the book of Proverbs. Now, in the secular world, the word proverb is still used. Like those phrases, no pain, no gain. Ayan, ay isang proverb yan.
who dares wins. Those are mottos or proverbs, sayings, and these are important part of the lives of each one. Dahil tayo sa Pilipinas, meron tayong mga kasabihan, and these are guides. These are guides that will help us in our daily lives. So kailangan natin ito, but mostly we have this a book of Proverbs from the wisdom of God na magbigay sa atin hindi lamang sa ating araw-araw na pamumuhay, kundi this will lead us to the eternal destiny na binigay ng Panginoon sa atin. And so it is a guide. It will tell us to be always in the side of the Lord, in the ways of God, para marating natin yung destinasyon na binigay ng Panginoon, hinahanda niya para sa ating mga naniniwala sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya. Now, ito'y tinatawag na paroimai or paromiai sa Griego. Of course, the meaning of this is still proverbs or mga sayings. And in Hebrew, it is also used as misli. But of course, it is, again, the literal translation is proverbs. In fact, sa original na titulo nito sa mga Hebrew manuscripts, marami nakalagay doon misle Solomon, or this is the Proverbs of Solomon. So this describes sa mga sayings na galing sa isa sa pinakamatalino, pinakamarunong na tao who existed on this earth. And we know that yung kanyang wisdom, yung kanyang karunungan ay hindi sa kanya, binigay ng Panginoon, at makikita natin sa mga kawikaan dito kung gaano kalalim yung mga karunungan na binigay ng Panginoon na magbibigay sa atin din ng pag-guide and to show us the way of a believer in order to obey and keep God's word. Ang kawikaan ay isang salawikain or sayings or words to live by. Kumbaga, itong mga salita na karaniwang ginagamit, as I have mentioned, meron tayong mga karaniwang ginagamit na mga salawikain or kawikaan sa ating araw-araw na pamumuhay. So ito'y nagmumula sa mga matatalinong obserbasyon. In the secular world, this is a wise observation of things, no? Tungkol sa kung paano karaniwang gumagana ang buhay. Yan po ang general definition ng kawikaan. So it's not only in the Bible, there are observations just like what we hear in FEBC. There is no royal road to learning. It's a kind of proverb also. It's not in the Bible, but it is also useful for us as students. There are many sayings, and these sayings, itong mga kawikaan na ito, mga salawikain na ito, ay karaniwang ginagamit ng mga matatanda to guide the young people. But this wisdom of God dito po sa ating aklat ng mga kawikaan ay hindi lang po para sa mga bata. Of course, this was directed to a son, sa isang anak. But this will help even the old ancient people na malaman nila kung ano ang dapat gawin sa buhay. Ang kawikaan ay isang aklat na layunin nito ay nakasaad na agad sa simula. Kung tingnan natin itong Proverbs o Kawikaan, Kapitulo 1,
And versikulo 1, dito malalaman na natin kaagad kung ano yung gusto ng Panginoon kung bakit ito ibinigay. I will just read a portion of this in the few verses sa chapter 1, ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel upang umalam ng karunungan at turo, upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali, sa katwiran at kahatulan at karampatan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman ng pagbubulay sa kabataan, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo, at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. Magagaling na payo, wise counsels. Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalabong sabi. There seems to be dark sayings, malalabong sabi, but actually these are sayings na parang mahirap intindihin, ngunit kung may banal na espiritu na mag-guide sa atin, maintindihan natin yan, and it will give us a wonderful observation of important things, mga mahalagang bagay. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila ay magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong liig. So these are some examples. At the beginning, malalaman natin from this portion na yung Panginoon ay nagbigay ng kanyang salita dito para ang tao ay malalaman niya kung ano ang dapat gawin araw-araw sa kanyang buhay, at ito po ay mga kasabihan, mga kawikaan na binigay ng Panginoon para to grant us the wise counsels, yung tinawag natin kanina na mga magaling na payo. Because we maybe mga ano yung edad natin ngayon, mga kahit na sabihin natin 50 plus na tayo, 60 plus na tayo, at sabihin natin mas marami na tayong alam sa buhay, ngunit nangailangan tayo ng payo ng Panginoon, at ay yung payo ng Panginoon ay hindi lang para sa mga bata kundi sa atin lahat. So dito, ang layunin po ay upang ilarawan kung ano ang karunungan, ano yung wisdom, at tulungan ang mga tao ng Diyos na maging marunong. Yan ang pakay ng Panginoon. Yan ang layunin ng Panginoon. That the men of God may be wise. Because alam natin ngayon, especially in these days, na kahit na yung mga lawyer, doctors, marami pang mga professional na nabibiktima ng mga scammers. In today's context, marami ang nadideceive, marami ang mga tao that they become victims of these false claims or these scams, and these scams cause many people to be may isa pa nga isang nung nabalitaan, isang artista ng galing na Singaporean na biktima pa ng isang babae sa Pilipinas. 38,000 daw yung nakuha sa kanyang bangko dahil lang sa yung parang binigyan siya ng picture na ang ganda-ganda, ang tunay pala na mukha ay iba. So, when you are given the wisdom, of course, for unbelievers, for non-Christians, it's difficult for them, mahirap nilang tanggapin itong mga payo sa salita ng Diyos. The moment they hear God's word or the moment they hear the Bible, they don't have the desire for it. But tayong mga Christians, that's the case, because some of us would rather hear the world than the word. I hope you see the difference. We want to listen to the world rather than the word of God. So, tingnan natin ngayon kung ano ang gusto ng Panginoon dito.
Ang karunungan ay nakasalig sa takot na sa Panginoon. Yan binasa natin kanina, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Without a fear of God, and that's the fear of God here, identifies and characterizes a person who is truly saved. Because a man who fears God is one who truly comes to the Lord and believe in Him. Kung hindi ka natatakot sa Panginoon, hindi ka maniwala sa Kanya. Dahil kung matatakot ka, alam mo He's the judge and He will cast you into eternal lake of fire if you won't believe in Him. But if you truly have fear in the Lord, you come to Him and trust and believe in Him. Come to Him and repent of your sins because you know you will be judged someday. And kung hindi ka lalapit at sumasampalataya sa Kanya, ay wala ka talagang takot na ikay haharap sa Kanya sa hukuman. Kaya we have to know and to understand itong mangyayari sa tao kung hindi tayo maniniwala sa Kanya. And when you have this fear of the Lord, takot sa Panginoon, you will become a believer. And when you are a believer, that's the beginning of wisdom. Dahil kung ikay naniniwala na, diyan mo malalaman ang katotohanan. Dahil bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na maniniwala sa Kanyang salita. Kung wala tayong takot sa Diyos, hindi tayo lumalapit sa Kanya, hindi tayo naniniwala sa Kanya, hindi tayo tumatanggap sa Kanya, hindi tayo sumasampalataya sa Kanya, yung ating kaisipan, yung ating karunungan ay galing pa rin sa mundo. At hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos dahil nga wala tayong Espiritong Banal na mag-guide sa atin. Dahil hindi pa tayo ligtas. Ngunit kung tayo may takot sa Diyos, yan ang tunay na kaligtasan ng tao. Of course, there are people who will say they fear God pero ayaw pa rin nilang tumanggap kay Panginoong Jesucristo. Anong klaseng yan? Takot. Kung talagang tayo natatakot sa katotohanan, ay lumalapit tayo at nananampalataya tayo kay Panginoong Jesucristo. So, when we talk of the fear of God, it's really speaking of believers. Because only believers have that truth in having the fear of God. Yung mga nagsasabing they fear God or they are afraid of God or they have the fear of the Lord, pero hindi pa rin naniniwala, hindi yan tunay. So if talagang ikay naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ikay may takot sa Panginoon. At kung ikay may takot sa Panginoon, of course, that means you truly have believed and received Him as your Lord and Savior. Sino ang manunulat ng aklat ng mga kawikaan? Kanina, nabasa natin sa verse 1, ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel. So these were written by Solomon. Of course, there are some parts of the book na sinasabi kay Agur at Lemuel, but we have to understand this book, it could be assigned to any person, but this refers actually to Solomon or Solomon. So, si Haring Solomon ang manunulat ng Aklat ng Kawikaan. There were others later na, ito nga, binanggit dito, and then sa chapter 10, ganun pa rin. Proverbs chapter 10, verse 1, ang mga kawikaan ni Solomon, ang pantas na anak ay nakapagpapasya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay pasa ng kanyang ina. It's clear, di ba? Kung ikay isang taong anak na pantas, a wise person, a wise man, or a wise son, you are a gladness to a father. You make the father glad. But a foolish son, itong mga mangmang na anak ay isang kabigatan, isang pasan ng kanyang ina. But dito, sinasabi, these are Proverbs of Solomon, kawikaan ni Solomon. Dito rin sa Proverbs 25, Proverbs 25 verse 1, sinabi din dito, ang mga ito ay mga kawikaan din ni Solomon. Ngunit, dito pinakita na these were collected, these were gathered. Yan ang ibig sabihin yan. They copied
na isinali ng mga tao ni Hezekiah na hari sa Judah. So meaning these are proverbs of Solomon. We know that Solomon wrote 3,000 proverbs that is mentioned in the book of the Kings or the Chronicles, and it was mentioned that he wrote that many. But some of them were not gathered, and only these were gathered and preserved by God. And the Lord knows na these are important proverbs, mga mahalagang mga kawikaan na dapat nating malalaman natin hanggang sa ating henerasyon. But these are all Proverbs of Solomon. So we have to believe and to understand by the Bible's context that these are Proverbs na sinasabi mga kawikaan ni Solomon. Yan nga ang sinasabi ko kanina, yung original na titulo ng Proverbs ay pinangalan ng Mishle Shelomo. At ito ay nangangahulugan na kawikaan ni Solomon. So meaning sa original text pa lang ay meron ng pangalan doon ng writer who is Solomon. So we cannot debate na hindi siya yung sumulat nito. We cannot argue na baka merong mga contribution ng ibang mga tao. The Bible is clear. These are Proverbs of Solomon. And kung ito ay hindi kay Solomon, bakit nilagay doon? And if it's not true, then sabihin ba natin yung may pagkakamali ang salita ng Diyos? So it is in the eyes and the minds of people who are so they're critical salita ng Diyos as if they are wiser than God, that they are questioning and trying to argue against what God said or what God wrote. I mean, what God allowed the people, kung paano niya binigyan ng wisdom itong mga tao, ng karunungan para isulat ang mga kawikaan. So it's the Proverbs of Solomon is clear. So they may say there are others like there is this commentator, nabasa ko kanina, who says other parts of the book or not of Solomon, especially in Proverbs 31, and they would say this an addition. It's not of Solomon, but it is part of the whole book na sinasabi na kawikaan ni Solomon, Mishle Solomon, Shalomo. So, yun. Sinong paniwalaan natin? Yung tao o yung Diyos na nagbigay sa atin ng salita? We rather have to trust and believe in God. If you have questions and you are sure to go to heaven, ask God and ask Solomon whether he was the one who wrote this. Yabang talagang sumulat nito, hanapin mo sa langit. But for me, I don't have to ask questions. Why? I believe. Sabi ng salita ng Diyos, I trust in God. So, isinulat ito ni Solomon noong humigit kumulang mga 900 BC. We know he was the king of Israel during that time. It was, if you can remember, it was about 930 BC na the kingdom was divided. Okay? So, he was the one who wrote this period. But maybe, dahil sinabi dito sa Proverbs 25 that some of them were collected, but these were still written by Solomon, but were collected by the itong mga tao ni Hezekiah. So kung yan ay si Hezekiah ay siguro mga 600 to 700 BC. So if ganon, that means some were collected or gathered or copied. But these were still from Solomon's Proverbs. Okay? So, let us be clear with that. Kaya ito nga, sinabi, bagamat sinimulan ang aklat noong panahon ni Solomon, malamang na hindi ito nasa kasalukuyang anyo hanggang sa panahon ni Hezekiah. Dahil nga, it was written in a form na ganito,
during the time of Hezekiah. And so, it could be na ito'y parang iba ang format nito bago pa idinagdag ng mga tao ni Hezekiah itong mga kawikaan ni Solomon. We don't know, but this is the idea of some commentators. But I do believe that there were a bit changes. Why? Not in the writings, but in the format, ang anyo. Dahil nga may mga tao nang ginamit ang Panginoon na kinukopya at dinadagdag. But we have to understand na itong ginamit nila ay mga salita pa rin na kawikaan ni Solomon. Ay, dahil sinabi ng salita ng Diyos na ganito. Okay? So, yan ay hindi tayo magrereklamo kung bakit ganon. Hindi pala, or sa panahon ni Solomon, hindi pala ganyan yung Book of Proverbs, hindi pa kumpleto. Ay, sinabi ng salita ng Diyos na may mga kawikaan na isinalin sa mga tao ni Hezekiah. And Hezekiah came later, 200 years probably after Solomon. So, but these were Solomon's Proverbs. Okay? So, just believe. Okay? We don't, ang problema kasi, sobra tayo ka-wise ba? Wise in the sense na kahit Diyos ay tinatanong natin, hindi tayo agad naniniwala sa mga sinasabi niya. It's just simple. Why can't we believe in the God who is all-wise, omniscient? Okay? So, let's continue. Ang mga layunin po ng mga naaklat ng kawikaan. Ang kaalaman ay hindi lamang pag-iipon ng mga katotohanan. It's not just the gathering of facts and knowledge, things that are known. These are not the only way na tayo na malalaman natin ang mga bagay-bagay sa mundo. We have to know with wisdom the things na mga binigay ng Panginoon. Kundi ang kaalaman ay isang kakayahan na maunawaan ng mga tao. So itong kaalaman na makukuha natin, itong karunungan na makukuha natin from the Book of Proverbs sa mga kawikaan ay magbibigay sa atin ng unawa sa mga pangyayari at mga sitwasyon sa pananaw ng Diyos. Meaning it is God who saw this, at dahil nakikita ng Panginoon na ganito, tinuturo niya sa atin, at kung tatanggapin natin at aalamin natin at susundin natin, we are like gods. I mean, we do not become gods, but we do act, ginawa natin katulad ng Diyos dahil yun ang sabi ng Panginoon. At kung ginawa natin, para na rin yung karunungan natin ay talagang sa Diyos, or meaning that truly it is of God, at yung resulta ng mga bagay na yon ay very godly and done in a wise way. So isang pantas na pamamaraan. So let us rely on God. He is the most wise and we are nothing. Katulad tayo ng mga langgam na kung i-compare natin yung mga langgam at ibon, na hindi natin nakikita lahat ng nasa unahan dahil mga langgam lang tayo. Pero yung ibon na nasa impapawid, lalo na yung mga agila, nakikita nila yung sinasabi natin bird's eye view, ang surroundings. Ang lawak ng kanyang nakita. Tayo nakipagdebate pa sa ibon na para tayong mga langgam na walang alam. Kaya, buti pa maniwala tayo, sabihin ng ibon, huwag kang pupunta diyan dahil nakikita ko sa unahan may ganito, ganyan. Kahit hindi mo nakikita, may nakikita doon sa impapawid kung ano talaga. Bakit hindi ka maniniwala? And the comparison is even parang we cannot compare that sa knowledge ng Panginoon at i-compare to contrast with our knowledge. Wala. Hindi lang nakikita ng Panginoon kung anong nasa unahan. Alam niya ang eternity. At alam niya ang eternity past, alam niya ang eternity future. So why not we believe in Him? Yan ang importante nating malaman. I pray na dito sa aklat ng mga kawikaan, ma-appreciate natin yan. Isa sa mga layunin ay ang aklat ng mga kawikaan,
ay inihayag ni Solomon ang pananaw ng Diyos. So tingnan natin ito as God's wisdom, God's foresight. Kumbaga, these are words of God. Of course, these are words of God. Sa mga malalim at mahirap unawaing mga bagay, gayon din sa mga ordinaryo at pang-araw-araw na mga pangyayari sa buhay. Ano ba yung mga malalim? Bigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Hindi naman siguro ito malalim sa marami dahil kung tayo may Diyos na sa buhay natin, maintindihan natin. Ngunit this seems to be deep to many people, katulad ng Proverbs chapter 9. Okay, tingnan natin yung 9. Ito ang tungkol sa karunungan. Itinayo ng karunungan ang kanyang bahay, kanyang tinabas ang kanyang 7 haligi, pinatayin niya ang kanyang mga hayop, hinaluan niya ang kanyang alak, kanya namang ginayakan ang kanyang mga dulang, kanya namang sinugo ang kanyang mga alilang babae, siya ay sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan, kung sino may musmus pumasok dito tungkol sa kanya na mapurol sa pag-unawa, sinasabi niya sa kanya, kayo'y magsiparito, magsikain kayo ng aking tinapay at magsinom kayo ng alak sa aking hinaluan. Iwanin niyo ninyong mga musmos at kayo mabuhay at kayo magsilakad sa daan ng kaunawaan. Now, to others, it may be difficult because here, yung sumulat at yung nagbigay ng kawikaan dito ay ginamit yung babae as personification ng wisdom. At medyo mahirap dahil may sinasabi dito, she hath killed her beasts, she hath mingled her wine, she hath also furnished her table, then she hath sent forth her maidens, she crieth upon the highest places of the city, and then announce and cry and invite, whoso is simple, let him turn in hither. As for him that wanteth understanding, she saith to him, come, eat of my bread and drink of the wine which I have mingled. Ano bang klaseng kawikaan ito? But of course, we know sa atin na mga may wisdom ng Panginoon, alam natin that this is God's wisdom, karunungan na nag-imbita sa atin na lalapit sa Panginoon at tanggapin natin yung karunungan, yung kaalaman galing sa Diyos. And surely we can understand better the things of God kung meron tayong karunungan galing sa Kanya. The fear of the Lord, yan. So, merong mga mahirap nating intindihin. Meron namang mga simple lang, no? Katulad ng itong Proverbs chapter 6. I really thank God for this na remind sa atin lahat, lalong-lalo na sa akin. Sabi dito, Proverbs 6 in verse 6, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, mazan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka, na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa taginit at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Hanggang kailan matutulog ka, o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkakaidlip, kaunti pang panghahalop kip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Ito yung mga tamad. Paano binigay na halimbawa ng Panginoon ay ginamit niya yung langgam. Tingnan niyo yung mga langgam, kahit na walang isang tao diyan, walang supervisor, walang diktador diyan, ginagawa niya lahat ng dapat gawin dahil may layunin siya. He was preparing something for the winter, and as he said here, he was preparing in the summer and preparing for the rainy days. Dahil pag may ulan na, sa panahon ng ulan, wala na silang time hanap ng pagkain. Andun sila sa loob. Meron na silang pagkain to partake. Meron na sila. Sa atin mga Christians, ganun ba? Tayo, trabaho tayo, hanap ng pagkain para panahon ng Great Tribulation ay hindi na tayo
hindi tayo magugutom. Yun ba yung gagawin natin? Marami mga tao, ganun yung mga pag-uunawa na kailangan daw tayo, trabaho tayo, meron tayong maraming pera, tapos kung meron tayong pera, magtatanim pa rin tayo, para may pagkain tayo, pagdating ng Great Tribulation ay hindi safe tayo dahil kahit na yung Antichrist hindi magbibigay sa atin ng pera o hindi tayo binibigyan ng pagkain, meron tayong sarili na pagkain. Ano bang dapat gawin? Simple lang sana, no? Maniniwala kay Panginoon Jesucristo, hindi ka na maka-experience ng Great Tribulation. Doon ka na sa langit. Kaya let us understand itong gustong sabihin ng Panginoon sa atin. And it is more than what is said here, but in the actual sense, sa araw-araw ay this can help us. No? Dahil tamad tayo na palagi tayong natutulog. Hindi tayo nag-aaral, hindi tayo gumagawa, na pinapagalitan tayo ng ating amo, papapauwiin tayo dahil wala tayong ginawa. So let us be wise in applying the words of God or in doing the things in our daily lives. Makukuha natin yan dito sa Book of Proverbs. Now, I challenge you to read the Book of Psalms. Now, I would rather also add, of course, the whole Bible, itong lahat na nasa Biblia. Ngunit dito ay makikita mga practical na mga wisdom ng Panginoon para sa atin. Katulad ng nababasa natin kanina. Ano yung maiksing pagbubuod? It's hard to summarize. Why? Dahil hindi nga ito isang kwento. Hindi katulad ng mga narrative books, Joshua, Judges, or Genesis, Exodus. Mahirap nating i-summarize ito dahil minsan, especially in the middle part of the book of Proverbs, yung isang verse ay hindi related sa next verse, di ba? Tingnan natin, siguro magtatanong, ano bang ibig sabihin yan? Katulad ng dito sa, tingnan natin sa Proverbs, mas gusto ko yung Proverbs 20. One of my favorite Proverbs nito. 21, sorry. Dito sa Proverbs 21, verse 1. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis kumikiling saan man niya ibigin. So, it is talking of how powerful God is to control even the hearts of, or the heart of the king. But in verse 2, it is a bit different, although it may be related when we say, every way of a man, bawat lakad ng tao, ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. So, pumunta tayo sa tao at pagdating ng verse 3, gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Siguro we can find relationship, but it's not directly related, di ba? At lalong-lalo na sa verse 4, ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan. A high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin. So, it is not necessary na yung verse 1 we have to use that as basis for verse 2 because these are proverbs. When we say proverbs, yung mga kawikaan, sometimes one verse, and most of the time, lalong-lalo na dito sa middle of the book of Proverbs, one verse can stand alone. And it may not even be related to the next verse. Of course, from chapter 1 to chapter 9 of the book of Proverbs, we can still say that there are a narrative kind of warnings. Parang narrative yan. Parang may mga sinasabi ni Solomon para sa kanyang anak. But, and also Proverbs 31. But the rest of the Proverbs, there are Proverbs na kahit yung isang verse na yon, kahit isang versikulo ay
it can stand alone. Na, hindi mo kailangan pa ng ibang mga verses around to get the context. It is by itself a text for a sermon. So that's why it's difficult for us to summarize. Yun ang sinabi dito. So, dahil hindi ito gaya ng ibang aklat ng Biblia na may particular na balanggas o linya ng kwento. Hindi po ito isang kwento na we can just immediately apply and say and explain. That's why it's not easy to summarize. Anyway, merong isang observation dito na practical at ito ang katotohanan sa lahat ng mga kawikaan, ito ang karunungan, the wisdom. So it's the focus of the book of Proverbs. Kaya nga tinatawag din ito na aklat ng karunungan. It's the book of wisdom. The book of Proverbs is the book of wisdom. It's the wise counsel of God through Solomon. And it's the wise counsel of a man who was granted by God sa isang pantas na karunungan. So a wise a good and a wise counsel through a wise man from a wise God. So these are wise words from a wise man given by the all-wise God. So we can really receive this. That's a form of summary dito, isang kaakit-akit na karunungang makalangit. And this is one thing also, it is eternally, it is heavenly, it is godly, it is pure, and it is majestic in the sense because it is God's wisdom. Now, we can praise it, we can thank for it, we can glorify it. This is the way na nangigibabaw sa buong kasaysayan ng mga tao at kultura. Isang importante na malalaman, makikita natin ito ang pagtukoy kay Kristo. Now, this is one important thing here because every book of the Bible, kahit na nung nasa Old Testament, it is talking about the Lord Jesus Christ. There is no book in the Bible that is without reference of Christ. Dahil the whole book is His story. Isang kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo mula pa ng aklat ng Genesis hanggang sa Revelation. So you cannot say na may isang aklat diyan na hindi tayo makahanap ni Kristo. Kahit na dito sa mga kawikaan makikita natin yung presence, yung presensya ng ating Panginoon na magbibigay sa atin ng karunungan how to trust in Him, how to believe in Him, how to follow Him. Kaya nung una sa panahon ng mga ng lumang tipan, hindi pa nila nakikita si Panginoong Hesukristo. Dito sa aklat ng mga kawikaan, they were already told, they were already made aware, alam na nila at kilala na nila kung sino itong Messiah. Kaya nung pagdating ni Panginoon Hesukristo, dapat sana yung mga Hudyo, yung unang mga taong maniniwala sa Kanya, ngunit hindi. Of course, in the book of Acts, we know that, but it was by the power of the Spirit of God to open their minds. They should have known because lahat ng mga Hudyo, alam nilang ang lumang tipan. And they supposed to have seen or understood who Christ is. Hanggang ngayon nga, tingnan natin yung mga Hudyo. They are still looking forward to the coming of the Messiah. Sa atin, we are looking forward to the return of the Messiah. Dahil pumunta na siya dito. So, ganyan. And we can understand the grace of God, yung biyaya ng Diyos sa atin. It's not ours. We should not be proud of it. Gentiles, we should not be proud of it because alam natin, without God's grace, hindi natin malalaman yan. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi natin makikita, hindi natin maintindihan. Kaya we should remain humble to understand, Lord, thank you. We are not worthy to know you. We are unworthy to love you, to follow you, to believe in you. Pero sa biyaya mo, binigyan mo kami ng buhay, ng karunungan, kung paano
na malalaman namin, magkaroon kami ng takot sa Diyos, sa Panginoon, at maniwala sa iyo na ikaw yung aming tagapagligtas. So, dito rin sa mga aklat ng mga kawikaan, merong mga pagtukoy kay Kristo. Ang tema ng karunungan, if we talk about wisdom, it talks about Christ. He's the wisdom of God. He's the Word of God. No? The Word made flesh. And we talk of the Word of God is the wisdom of God. Is the thoughts of God. We say it's words because it is now given, spoken, and written. But it's God's mind. The mind of God. And so, ang tema ng karunungan at ang pangangailangan natin nito sa ating mga buhay ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. Dito natin mabigyang pansin at ma-appreciate natin yung kung sino si Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na pag makikita natin yung wisdom o karunungan ng aklat ng mga kawikaan. Dahil ito lahat hindi natin magagawa kung walang Diyos. Tingnan natin itong ibang mga sinasabi dito. I would read dito sa chapter 24. Be not thou envious, huwag kang mananaghili sa mga masamang tao ni magnasa ka man na masama sa kanila, sapagkat ang kanilang puso ay nag-aaral ng pagpighati at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan. This is a bit kind of an ode or set of verses. Because the next is quite related. Sa karunungan ay natatayo ang buhay at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. So it is a wisdom. At sino ito? Paano ito? Kailangan ba natin na intindihin ba natin ito na kailangan nating mag-aral ng ilang taon at pagkatapos yan, kung meron na akong PhD, meron na akong anong mga DD diyan, ay malalaman ko. No, this is not speaking of secular knowledge na ma-accumulate. It is having the mind of Christ. So itong sinasabi dito, through wisdom is a house builded. It is the wisdom of God. It's not in the wisdom of man. It's not in the wisdom given to people in universities and colleges. It is the wisdom of God that builds houses. Wisdom given to the engineers, architects, they can build houses. But the wisdom that is referred in here, that's why it says it is through wisdom is a house builded. Hindi ito physical na house, but it is God's house, a family, a group of people worshiping God. They are organized, established, they are made one by the wisdom of God. No architect, no engineer, no planner, no CEO can organize this kind of group or a body of believers. It is only God. And that is a real house. Ang tunay na bahay na ma-appreciate natin. So, in this, it is actually pointing to the Lord Jesus Christ. Because man cannot do it. Kahit na anong gagawin natin pag-aaral, hindi natin makikita, hindi natin magagawa ito. Another, with reference to the Lord Jesus Christ, is in, dito sa sinasabi ng, pagpatuloy natin, sabi dito, patuloy tayong pinaaalahanan ng aklat ng kawikaan na maghanap ng karunungan, magtamo ng karunungan at unawain ang karunungan. Ang ibig sabihin dito, we have to seek wisdom. We should not say, enough na ito. Alam ko na lahat. No, kahit ba yung mga estudyante at tayo man nag-aaral sa FEBC, kahit na tayo tapos na, hindi ibig sabihin na hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos every time na i-invite lang tayo, alam ko na lahat itong nasa Biblia. Hindi na tayo mag-aral, hindi tayo magbabasa, hindi na tayo mag-pray, alam ko na. Hindi.
Sabi dito, patuloy tayong pinaaalahanan na maghanap ng karunungan, to seek wisdom. Of course, it is through the study of God's Word. Hindi po graduation ng FEBC ang katapusan ng ating pag-aaral. Yan nga ang simula ng ating mas malalim pa na pag-aaral, paghanap ng karunungan. At diyan magtamo tayo ng karunungan sa Panginoon at iyan ang mabigay sa atin ng unawa upang ipamahagi natin sa iba ang mga karunungan na yon. Dahil gusto natin na sila rin ay magkaroon ng unawa ng pangangailangan nila kay Panginoong Jesucristo at yung mga Christians, that they may know kung ano ang sa bawat lakad ng buhay nila, kung ano po yung dapat gawin. And so this encourages us. And how? Ayan. You cannot continue on seeking after wisdom and get wisdom and learn wisdom or understand wisdom without Christ. Yan. Dahil you will not have hunger for the truth, you will not desire for the truth, and you will not even want to understand the truth and share the truth to others if you don't have Christ. Wala tayong kaligtasan. Hindi pa tayo nandiyan kay Kristo, wala. Meron pa nga marami na sabi nila, they are believers, they are sumasampalataya na sila kay Panginoong Jesucristo, ayaw pa nila mag-aral ng salita ng Diyos. Paano ba sila sumasampalataya sa Diyos na hindi niya gustong alamin yung salita niya? Pero meron, marami. Ayaw nila na makikinig. Basta andyan lang sila, akala nila, alam ko na ito lahat. Yung mga sinasabi diyan, yung mga Sunday school natin, yung sa worship, alam ko na yan. Huwag niyang nakakaano na yan. I learn all this. I know all this. But if you have Christ, you will keep on. Dahil walang limitation yung ating karunungan. Walang limitation yung malalaman natin tungkol kay Kristo. For eternity, hindi natin yan makukuha lahat. If we can understand Him for just in few years in FEBC or here on earth, ay hindi na tayo kailangan pa ng langit na pupunta tayo. Ano bang gagawin natin doon? But you have to learn more of Him, to understand more of His love, to get to know more of Him. Hindi natin pa alam kung sino siya. We are just and the more that we praise and glorify our God. That's the excitement that we have as believers. Don't think it as a boring. Siguro makikinig kayo sa akin, boring. Can understand that. I myself am bored sa aking sarili. Hindi sa salita ng Diyos. I'm excited of the Word of God, but I myself, alam kong, walang But we thank the Lord that we are dealing with God's Word, hindi salita ko. So, when we have Christ, the more that we seek after God and wants to know more of Him and wants to understand His Word. Ano pa? Kay Kristo natin matatagpuan ang sagot sa ating paghanap ng karunungan. Dahil kung naghanap tayo ng karunungan, it will end up with knowing Christ. It will end up with knowing Christ. Hindi natin, sabihin natin na naghanap tayo ng karunungan, hindi pa rin tayo dumating sa punto na naniniwala tayo kay Panginoong Jesucristo, patuloy tayong maghahanap. Pero kung mahanap na natin si Panginoong Jesucristo, hindi po yan ibig sabihin na hindi natin itutuloy, pagpatuloy yung paghanap ng karunungan galing kay Kristo, mas lalo pa na gagawin natin. Dahil alam natin na the more that we need the wisdom of God so that we can share to others how God has blessed us and the joy that we have in Christ. Gusto natin pamahagi, gusto natin sabihin sa iba, gusto natin ma-experience ng iba. Ayaw nyo ba? Iba magagalit kung sabihin ko mga corrections. Please understand that all these are out of love. It may sound boring or pabalik-balik na sinasabi yan. Alam ko naman yan. But it's out of love. In fact, itong salita ng Diyos, ganyan
Hindi naman ito change ng Panginoon o tapos na itong 66, maggagawa tayo ng bibigay ng Diyos ng iba na naman. Hindi, pabalik-balik natin basahin ito. Mas marami pa tayong matutuhanan dito sa ating pagbabasa. Kaya nga ito, basahin ko nga itong 1 Corinthians 1:30 and you will see, ito yung sinabi ni Pablo. At it's related with what this author says about 1 Corinthians chapter 1 and verse 30. It's very timely dahil ito din ang topic next week ng ating preacher. Okay, 1 Corinthians chapter 1 and verse 30, basahin ko sa inyo. Sabi dito, datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Sabi dito, but of Him are ye in Christ. Okay? Of Him are ye in Christ. Andyan kayo kay Kristo, nangasa kay Kristo kayo. Who of God, dahil siya ay nasa Diyos at siya ay galing sa Diyos at siya ay Diyos mismo, is made unto us. Siya ginawa. Okay? Made unto us. Sa atin ay ginawang karunungan. And righteousness, hindi lang karunungan, yung kanyang katwiran at kabanalan, sanctification and redemption. So, with this, yung karunungan pala ay hindi lang wise thoughts, wise words, but it is wise living. Meaning, dahil sa karunungan, meron tayong katwiran. Dahil alam natin kung paano gagawin ang bagay in accordance to God's Word. At ang katwiran na ito ay magbibigay sa atin ng kabanalan. We don't want to sin against God. We don't want to do evil. Gusto natin gawin ang tama at ano ang gusto ng Panginoon. At ito ang nagbibigay sa atin ng assurance of salvation. Hindi po ito isang pamamaraan na gagawin natin ito, kung alam natin at gagawin natin ito, at ito ay ma-apply sa buhay natin, magkaroon tayo ng kaligtasan. That's work salvation. No, this is the assurance. Knowing that we are right, living in a righteous manner. Hindi perfect, of course, but we desire. Malalaman natin yan. Paano mo malalaman that you are a man who looks after or seeks after righteousness and seeks after God's sanctification? We are para tayong mga tao na, Lord, ito na naman. Ginawa ko na naman, Lord. Siguro sa inyo, bihira yan. Sa akin palagi. I know, Lord, sabi ko, sala na naman. And then come to God, Lord, please forgive me. Cleanse me. Once again. Not that I want to sin again. Please help me na hindi ko magagawa yan. Pero pagkatapos na may ginawa na naman, you don't have to say, oh, enough na. Wag na akong lalapit sa Diyos. No, every time. You have that wisdom to come to God and you will have that righteousness and sanctification that will give us the assurance of salvation, redemption. I'm truly of God dahil ito ang ginawa ng Panginoon sa akin. So, let us be thankful to the Lord. Let us not be angry with God. Bakit ganyan, Lord? Bakit hindi mo ako? Bakit pinabayaan mo ako? Bakit hindi mo? Come to God. Hindi natin may blame yung Panginoon. Tayo yung gumawa ng kasalanan. Please understand. Buti nga yung Diyos natin ay palaging nagbibigay sa atin ng kapatawan ng ating mga kasalanan. Don't blame God. It is us who sin against Him. That's why we should be thankful to Him na siya ay nagbigay sa atin ng kapatawan every time we come to Him, confess our sins. Ano ang mga practical na aplikasyon ng kawikaan? We have to know this. May hindi matatanggihang praktikalidad ang matatagpuan sa aklat na ito. Mga practical May 31 kabanata dito at dito
ang aklat na ito ay dahil ang mahusay at makatwirang sagot sa lahat ng masalimot na katanungan sa buhay ay matatagpuan sa 31 na kabanata nito. We can appreciate. And you will learn. You just try. No? There are many things that you will learn out of the book of Proverbs. Practical things. And we can praise God for this. And we can learn. Like for example, itong nasa Proverbs 30. It's words of Agur. Dito sa 31, ito the start of 31. Itong mga sinasabi. Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae o ang iyong mga lakad sa lumilipol na mga hari. These are warnings about womanizing. There are warnings about drinking alcohol. Okay? There are warnings about how to nurture our children. Yan, makikita natin. There are warnings also not to be proud. Dito makukuha natin. Verse 1 ng Proverbs 27, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Very simple. Why be proud of what is ahead? You're thinking na maging ano ka in the future, the next time, mas gusto ko pa dito dahil yan, akala mo yun yung mangyayari. No, hindi mo pa alam kung ano mangyayari sa'yo next minute. Sa isang minuto, hindi mo alam kung saan ka. Why should you be proud of things? So be humble. Don't think highly of ourselves. And itong mga pangako ng Aklat ng mga Kawikaan ay maraming pagpapala para sa mga pinili na maging marunong at sumunod sa kalooban ng Diyos. Maraming mga promises that will secure us and grant us God's love and care. And then, of course, kung ayaw natin ang pagtanggi ng Diyos, sa Diyos ay ang pagpili sa kamangmangan, sa halip na karunungan, at paghiwalay sa sarili mula sa Diyos, ang kanyang salita at sa kanyang mga pagpapala. You will be spared from God's blessings. Hindi natin matatanggap kung hindi tayo maniniwala sa kanyang mga sinasabi. Of course, it is a general thought not only for the book of Proverbs, but sa lahat ng mga aklat ng Biblia. So, sa susunod po, tingnan natin itong mga classification dahil katulad ng Psalms ay may classification po ito. Not necessarily na they can be readily identify, but at least alam natin kung saan tayo kukuha ng ganung mga topic at madali nating mahanap when we understand kung saan tayo kukuha ng ganong mga salita from the book of Proverbs. So, we pray that we continue to learn God's Word through this pagsusuri ng Biblia. Maraming salamat po.